upang manatili mo kaming gabayan sa bawat araw. O aming Ama, mapagpalang Diyos, patuloy ko pong inilalapit sa iyo siya na narito ngayon, nakaupo, umaasa sa iyong awa at sa iyong biyaya. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang tinig, ang kanyang mga kahilingan, ang kanyang mga panalangin, Panginoong Diyos. Panalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya, Panginoon Diyos, na nasa kanyang tahanan, na nasa ibang bansa, kabahagi ng pananambahang ito, nagkakaisa kami sa isang diwa, ang kami manalangin, ang kami umasa sa iyong biyaya at sa iyong kapangyarihan. Inilalapit namin, Panginoon Diyos, nananalangin namin, Panginoon Diyos, para sa kapagtagumpayan ng lahat ng bahay. Nananalangin namin, tinatagubili namin sa iyong mapagpalang kamay. Sila, Panginoon Diyos, na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, tanggapin mo po ang kanilang pasasalamat. Siya, Panginoon Diyos, na dumudulog ngayon upang hingi ng iyong patnubay. Hingi ng inyong traveling mercy sa kanila, Panginoon Diyos, na babalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Ingatan mo po sila at pagpalain. Kasama, Panginoon Diyos, ng dalangin ito na may pagpapakumbaba, ang aming mga kapatid na sa darating na April 11 and 12 ay dadaan sa isang pagsusulit upang makamit sa tagumpay na inaasahan at inaasam. Nais po namin ilapit sa iyo, Panginoon Diyos, si kapatid na Wayne, na bigyan mo po ng katalinuhan, bigyan mo po, Panginoon Diyos, ng wisdom upang sa pagsusulit na ito ay makapasa siya. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, kasamang magdiriwang ang bawat sambahayan at ipagkaloob mo po ang desire ng kanyang puso. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, sila na mayroong karamdaman sa katawan. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Iabot mo po, Panginoon Diyos, ang inyong kagalingan sa Kanya upang lalo nilang maranasan, Panginoon Diyos, ang inyong gabay sa kanilang buhay. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, sila na nagtatrabaho, sila na mayroong hamon sa kanilang trabaho, Panginoon Diyos. Bigyan mo po ng katatagan upang malampasan nila ang hamong ito. Kasama, Panginoon Diyos, na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa bawat hamon ng kanilang mga trabaho, ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang bawat leader ng simbahang ito, sa council, sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga mayap, kababaihan at mga UMM. Aming Ama, mapagpalang Diyos, ibuhos mo po ang katalinuhan, ibuhos mo po, Panginoon Diyos, ang pusong walang ibang tinitubok kundi ang isang tapat na paglilingkod. Kasama, Panginoon Diyos, ng bawat activity at mga ministry ng simbahang itinayo ninyo, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng isang mapayapang community, magkaroon, Panginoon Diyos, ng mapayapang pamilya, magkaroon, Panginoon Diyos, ng isang bansang naglilingkod sa iyo. Patuloy po namin dinadalangin kasama ng mga leaders ng bansang ito mula sa national hanggang sa mga barangay levels, Panginoon. Siya, Panginoon Diyos, na patuloy na umaasa sa iyo na narito ngayon na sa kanyang tahanan. Ibuhos mo, Panginoon Diyos, ang masaganang pagpapala sa Kanya. Maranasan namin ang inyong walang hanggang patnubay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming pagnanais, ng aming pananampalataya, ng aming pagtitiwalang lahat ng aming dalangin ay iyong dininig at inyong pagkakaloob sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Inutingiran, ingdalangin
Praise God po. Mayap abak kay katamuan. Palakpakan po tayo nga pong dito. Praise God. Malambat-lambat na mo rin ako. Makatalakad kenin ulim pong baloy po. Pasalamatan nga pong Ginoo for His goodness and faithfulness. Buhay ko, sa family ko, no? It's been siguro 27 years na po akong nag-abroad, no? Hindi po madali, no? Hindi po madali yung nakatira sa ibang bansa. Masarap pero mahirap. Alam po namin yung family natin, nami-miss po natin. Actually, kasama ko po yung family ko before, no? Alam niyo naman po. Sa mga hindi nakakilala, misis ko po si Miriam, taga Batangas po siya. Nagkakilala po kami nung 93 to 99 ay nasa GNP Hospital po ako, no? Na nagtrabaho, first abroad ko. Pangarap ko yung maging abroad, kaya binigay naman po ni Lord yung desire ng puso ko. Lahat po sa atin, marami po nakapag-abroad dito, no? So, yung nga po, naging bunga po ay si Danea, which is, natutuwa ko na nagamit siya muli rito, kasi nung maliit pa siya sa Saudi, sa ministry po na tumutugtog na siya doon, even maliit pa siya, no? So, hanggang ngayon, so, natutuwa po ako. Yun po, yun nga po, naniniwala po ako, no, Matthew 6:33, di ba? Ano po yung sabi niya, yung pong kanta, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us, no? Pag inuna po natin siya, no, sa lahat ng bagay, even sa pagbibigay, ay natutuwa po ako, no, naniniwala ko na hindi po nasasayang yung lahat po ng sakripisyo natin, yung binibigay natin. Talagang we cannot outgive God. Talagang ibabalik niya po lahat yan, no? Siksik, liglig at umaapaw, no? At yung oras po natin na binibigay sa atin sa Panginoon ay napakalaga po nito. Because our soul, no, longs for Christ. Yung pong presence niya, no? Nabubuhay po tayo dito sa mundo ay to worship Him. Hindi po yung, lahat po tayo lalaho, di ba? Mamamatay po tayo. Pero yung pong buhay natin sa langit ay endless po, di ba? Life is short. Sa panahon po ngayon, if you reach 70 years, ay talagang marami ng blessing sa atin. What more kung merits mo pa yung 90 to 93, 94. Amen? So yun po, sa makatuwid po, yung buhay nga po sa Saudi Arabia, na God, binigyan po ako ng ministry din po, no? So meron pong Lighthouse partners in the Gospel of Christ. 22 years na po ito, no? I am one of the leaders. Pero ito pong recently, for 7 years, ako na po yung head doon. So hindi po madali, no? Doon po sinusundo yung mga attendees, tapos meron din pong pagkain, di ba? So, yung pong ministry ay hindi madali, doon nagtatrabaho ka. So, maging leader po, kaya mahalin po natin ang ating mga pastor, deaconess, dahil sa pagtulong po nila at sa pagtuturo, no, para sa ating pong buhay spiritual. So ito po, napakahalaga po ng ito pong testimony ko ay nakabase po doon sa Romans 12:12. Sabi po, rejoice in hope. Saan po ba yung pag-asa natin? Sabi din po ng kanta kanina, di ba? Ang pag-asa natin ay kay Jesus. Tama-tama po yung testimony ko, di ba? Rejoice in hope. Dahil nga po, apart from Him talagang wala po tayong magagawa. Even po sa ministry natin, even sa personal na buhay natin, we need to seek Him. Kailangan po tayong manalangin to ask for His direction, no, and leading, and especially yung faith natin. So darating po yung time, sabi nga po, rejoice in hope, be patient in trials and tribulations. Tayo po yung nagkakasakit, nagkakaroon tayo ng mga problema, minsan sa financial. Marami pong experiences, no? Namamatay po yung mga family natin, di ba? So, yun po, without God, ay mahirap pong mabuhay, no? Especially tayo pong mga pinili niya, tayo pong mga anak niya. So even sa Saudi Arabia po, hindi po exempted yung mga Kristiyano sa pagsubok. You know? Lahat po tayo may pinagdadaanan kanya-kanya. Ay kami po, ako po college pa lang, akala ko hindi na makapagpatuloy sa pag-aaral. Nagkasakit po ako that time. But through gusto ko talagang mag-aral, ay ako po nagtuloy. No? Even ang misis ko po sa Saudi Arabia, nagkasakit, na opera din, di ba? So, yun nga po, pagdating po sa mga ganong pagsubok, ganun pa rin po, consider it pure joy that when you face many kinds of trials, no? Ito po that leads to our faith, to stronger faith,
at pagiging mature po ng buhay natin, spiritual. Oh, amen po. So, yun po, yung huli po, be patient in our prayer. Prayer daw ay parang oxygen ng ating buhay. Napakahalaga, parang hangin na kung wala ito, tayo po'y mamamatay. So, umpisa pa lang pagkagising natin, dapat po ay manalangin tayo, no? Huwag po yung Facebook agad, yung gano'n na gano'n tayo, di ba? So, hindi po social media, kundi ang Panginoon po ang unahin natin, no? So, yun po, we need to ask for direction, for His leading, no? So, yun po, manalangin dahil napakahalaga po ito. So, in every relationship, there is communication. So, ang ating pong Panginoon, we have faith in Him dahil siya lang po ang ating pag-asa, no? Sa buhay po natin. So, yun po, babalik po ulit ako sa Monday at I have a lot of plans but we know it's the Lord's purpose will prevail. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako sa Saudi Arabia. 20 years po ako sa National Guard Headquarters, no, sa mga sundalo. But praise God, hindi po ako pinabayaan. And nalipot po ako sa parang mega mall, no, sa malaking mall. Naka 1 year na po. 2 years pa po yung kontrata doon. So, yun po. Sabi po ng miss ko, 1 year ka na lang. Pero ngayong umuwi ako, huwag ka munang umuwi, sabi niya. So, titingnan pa rin po kung ano yung plano ni Lord, kung ano po yung sa ministry. Hindi lang po kasi trabaho yung binala ko ni Lord doon, kundi meron pong ministry. So one thing po, kapares po yung ginagawa natin, we need to win souls, no? Yung pang ilapit natin, yung mga hindi naniniwala pa, hindi pa tumanggap. We need to consolidate them, alagaan natin sila. We need to disciple them. Kasi po, pag nakapag-aral tayo, even kayo po yung ministry doon, nung nalipat po ako sa mall, medyo wala po akong time sa gawain, sa simbahan. Pero meron na pong tumatayo, na-delegate na po yung trabaho, sa transport, sa music, sa lahat po. So, ganun po talaga. Siguro malapit na rin yung ibang ni Lord, no, yung plano sa akin. Ayun lang po. Maraming salamat po at nakakatawa po ang buhay natin ng Kristiyano. Sabi nga, masayang tunay at nagmamahalan. Ito po yung na patuloy tayong magmahalan, alisin po yung mga galit, even sa family. Si Lord, pag si Lord po yung nasa sentro ng buhay natin, may masayang buhay po, no, nagmamahalan. Lalo na po itong community natin. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Palawakan po natin. No.
Buklatan tala po din kay hatamong Biblia na mayakit king New Testament, John chapter 20, verses 19 to 31. Napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang pag-aalinlangan ni Tomas. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang layunin ng aklat. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. May panwanan tamo po kareng ama nung may basa. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Acts chapter 20, verse 35. Ito po yung pamanay.
Pinapahayag namin, o aming Ama at mapagpalang Diyos, ang inyong kabutihan sa pamagitan ng aming mga pasasalamat. Nakatulad nito, Panginoon Diyos, tanda ng pasasalamat ay ang pagkakaloob namin ng inyong mga biyayang patuloy na pinagkakaloob mo. Pagpalain mo po ito, Panginoon Diyos, upang lalong maparangalan ang iyong pangalan at magamit sa lalong ikaulad ng iyong kaharian. At sila na nagkaloob nito, Panginoon, ibuhos mo naman ang masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Po, pasibayo po, Maya Payabak. Good morning po. Kagaya po ng aking binanggit kanina, tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, second Sunday na po, pangalawang linggo na po nang nag-celebrate tayo ng Resurrection Sunday. Na yung iba nakapunta doon sa celebration ng East Pampanga District. At ngayon ay patuloy po nating balikan yung mensahe ng muling pagkabuhay. Kung tatanungin ko po kayo, at kung may babalita po ako sa inyong may namatay akong kamag-anak, manwala kayo punggad na kasi meteya. Pero nung ibalita ko kay kayo, baloy po itang meteya, kay ba't ngatlong aldo, sinubliyang mebye ako, manwala ako kaya. Panwalan niyo po, ali. Siguro totoo yan, lamoy Tomas na dito po sa second Sunday, nagpakita ang ating Panginoon. Ang sabi sa teksto, sa verse 19, linggo noon ng gabi, nung muling nabuhay si Jesus, Sunday night, ang mga alagad ay nagkakatipon sa isang bahay, nakapinid ang pinto dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Yun po yung presentation na sinasabi ni John dito sa kanyang, dito sa gospel according to him, na makikita natin. Pero bago po yun, nababalot sila ng takot eh. Pero dito po, wala pa. Yan. Kumuha po ako ng mga verses sa kanta. Sabi nito, water you turn into wine. Abalo yun eh. Open the eyes of the blind. Tapos yung isa naman, into the darkness you shine, out of the ashes we rise. Ito po, mga millennials, alam niyo po ito. It was blind, but now I see. Ano pong ibig sabihin kaya niya? Sa mga ganyan, yung mga masasabi nating imposible ay nagagawa ng Panginoon. Kaya yung awit sabi niya, no one like you. Mayroon po siyang ganun eh. Kaya ang transforming power of Jesus, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabago sa mga imposibleng maaaring magbago ay dahil sa kapangyarihang baguhin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon ang mga pwedeng mangyari sa atin. Kaya dito po sa text, dito po sa ating pagbubulayan, pinamagatan po natin the transforming power of Jesus, resurrection. Potang kapag binabanggit natin to, parang inaanyayahan tayo ng teksto na ating pinagbubulayan na mayroong kapangyarihang bumago sa pamagitan ng ating pananampalataya at paniniwalang na mayroong Jesus na muling nabuhay. Dito po natin mababasa sa John chapter 20, verse 19 to 31. Kaya nga, binanggit ko kanina, ang mga alagad ay nagkakatipon sa isang bahay, nakapinad ang pinto na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Nabalot sila ng takot. Sino ba naman ang hindi matatakot? Sapagkat ang kanilang leader, ang kanilang sinamahan sa loob ng halos kumulang o humigit kumulang ng 3 taon,
ay namatay, hinatulan ng kamatayan, kagaya ng isang kriminal. Yun po yung nasa kanilang mind. Yun po yung nasa kanilang isipan. Maaring kami din, maaring ako din, ay mahatulan ng ganoon. At maaring kagaya ni John na sumulat nito, ay nasaksihan niya kung paano nasaktan, kung paano naghirap, kung paano pinahirapan ang ating Panginoon mula sa paghahagupit sa Kanya hanggang doon sa pagkapakot kamatayan niya sa krus. Nakita nila yon, nasaksihan nila yon. Ano kaya yung kanilang pinag-uusapan samantalang nasa loob sila ng isang bahay at nakapinid ang pinto? Kaya, the transforming power of Jesus' resurrection, sabi nito, una, turning fear into peace and joy. Tingnan mo natin, sabi niya, doon sa verse 20, sabi niya, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Imagine mo ninyo, yung karanasang nababalot ng takot, yung karanasan na para bagang sa kanilang buhay, anumang oras ay manganib sila, napalitan niyon ng tuwa, napalitan niyon ng kagalakan. At napalitan ang pagkatakot nila ng isang kapayapaan dahil sa isang Jesus na nagpakita sa kanila na isang Jesus na muling nabuhay. Kaya, alam mo ninyo, ang sabi ng isang psychologist, ang apelido niya ay Brown, sa kanyang pag-aaral, may mga kinatatakutan ng tao. Puwata nung alayo kining katatakutan mo, nebo, yak sigurado like kining katatakutan ko. Kaya po, ano po yung kinatatakutan ng tao? Rejection and abandonment. Tatakot tapong ma-reject. May mga taong ganito, pero karamihan. Wala po yatang taong gusto niya yung rejection. Gusto niya yung naiiwan. Pangalawa, sabi ni Brown, ang kinatatakutan ng tao ay frustration. Ang sabi ni Brown, ang kinatatakutan ng tao ay betrayal, loneliness, poverty. Tatakot-tangan po ka rin, talangan buriden, sakit, yung illness. Tutuanak ka nung according to Brown po yun, aliwa po ya ako sinabi kanyan. Aging. Kaya, sabi ko, 48 na ako after 10 years, 15, malapit na ako mag-senior. Pero, kung tatakot ka nini, hitabalo, nga luwan. Ayan, ang higit na kinatatakutan ng lahat, kamatayan. Lahat yata tayo, takot tayong mamatay. Pero may nagsasabing, hindi ako takot mamatay. Huwag lang ngayon. Bukas na lang. Kinabukasan, huwag lang ngayon. Bukas na lang. Wala yung katapusan ng bukas. Anyaring mga kung bukas, kuman wala. Kasi bukas atin niya pa rin bukas. Wala yung katapusan. Yan po yung kinatatakutan ng tao. Maaring nandyan lahat o kasama dyan yung pagkakata, yung karanasan ng mga alagad
Pero lahat ng yan, kapatid, ay napagdaanan ng ating Panginoon. Yung bagang mamamatay ka, mamamatay ang Panginoon, nakita mo, nasaksiyan mo, at yung sinasamahan mong mamamatay, ang sinasamahan mo ay namatay at ikaw ay maaring madamay. Eh yun ngang manawat ka mo, may dadami ka, o itapa kayang abeme, pingmakpat, ingpeted. Kaya punong-puno ng takot, nababalot ng takot ang mga alagad dahil sa kanilang karanasan. Subalit, ang takot, ang sabi dito, yung takot na kanilang nararanasan ay napalitan ng tuwa sapagkat mayroong nagpakita sa kanilang nangako na mamamatay at muling mabubuhay. Yan yata, kapatid, ang lagi nating isa puso't isa isip. Yes, may mga hamon tayo. Yes, may mga takot tayo sa buhay. Balikan lang natin yung isang Jesus na ating pinaniniwalaan na maging ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Wala pa pong taong nagtagumpay sa kamatayan maliban sa katauhan ni Jesus. Naning pagdalanan mo, naning takot mo. Meron nga pong isang nag-testimony noon. Ang sinabi, takot na takot akong lumabas. Takot akong magpakita sa mga tao. Baka kung ano ang sabihin nila sa akin dahil marami akong utang. Yun ang sinabi niya, testimony niya. Pero nung nalaman ko at nabasa ko, sabi niya, ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, kung ang utang ko sa Diyos ay kaya niyang bayaran, gagawa ang Diyos ng mga paraan para sa akin upang ako'y palayain. Yun po yata, kapatid, ang paramitang ilera de, ililimpide, inkarelang karanasan, ketang Diyos sa dinanas king mas masakit. Ano ba yung karanasan natin? Ano ba yung kinatatakutan natin ngayon? Maaring wala. Mamaya maaring meron. Pero wag nating kalimutan na mayroong isang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Ang mga alagad na takot ay mapapalitan ng tuwa. Mapapalitan ng tuwa sapagkat mayroon silang naranasan nila ang isang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Kaya dito po, sabi dito, pakatandaan ninyo, sabi ng Panginoon. Ito yata yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Promise po ng Diyos yan sa John chapter 16 verse 20 to 22. Sabi niya, kapag nanganak, ito po yung tinatawag nating figure of speech na simile, maaaring simile ito. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumarating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak niya, nakakalimutan din niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagalak na siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, hindi maaagaw ni numan. At sa isang hidlap ng kanilang karanasan, ang sinabi ng Panginoong iyan sa chapter 16 ay nangyari dito sa ating binasa sa chapter 20. Kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa ating lahat. Kaya dito po sa ating pinagbubulayan,
Sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila ay hiningihan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ay pinapatawad na nga ang hindi patatawarin na hindi nga pinapatawad. Kung paanong nangyari sa mga alagad, ano po, ay mangyayari din sa atin. Yan po ang Panginoon na ating pinaniniwalaan, na muling binabuhay at muling darating. Pangalawa po, ito pong doubt into faith. Yung pag-aalinlangan ay mapapalitan ng pananampalataya, mapapalitan ng pagtitiwala. Ang sabi po sa teksto, si Tomas na hindi ako sumagot si Tomas, sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko inilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ng kanyang mga tagiliran. May iba't iba pong anggulo na pag-aaral. Una, sabi natin kapag tayo ay nag-aalinlangan, sinong naaalala natin? Naaalala natin si Tomas. May galinlangan niya Tomas. Tamo na eh. At ang sabi sa teksto, nag-aalinlangan nga siya. Pangalawa pong anggulo na titignan natin, ang pag-aalinlangan kahit kailan ay hindi masama. Kami kakasala, uling mag-aalinlangan ka. Puwata sabihin ng pastor, dapat mag-aalinlangan ko. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kapatid, kapag yan ka mag-aalinlangan, mag-aalinlangan na ka. Pag yan ka mag-doubt, mag-umpisa na ka mag-doubt. Kasi, sa pamagitan ng pag-aalinlangan, ipinapanganak ang isang pananampalataya. Ninuwa rin ngayon may galinlangan kaya katamo, o tayo magtasgamat ngayon. Nung hikay ka pa may galinlangan, kaya kang biya, lalo na kayong upayanan ng Diyos, ikaw na. Doubt into faith. Pangatlo pong makikita nating anggulo, sabi nila, ba't wala si Tomas? Minsan, sa isang negative side po, kasi po, nagkakaroon lang tayo ng mga possibilities. Sa ating pong pagtitipon, minsan nagkakaroon ng parabagang ikaw ang kontra sa lahat ng nandoon, sa lahat ng kasamahan mo, kapag lagi kang wala. Diba mga yan? Wala si Tomas eh. Yun po yung aral na pwede natin makita dito. Kapag sa isang grupo, sa isang samahan, sa isang pagsama-sama, kagaya ng binanggit sa Psalms, chapter 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid, sabi niya, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid, wala ka doon. Nga naning kapampangan, nikit da ka, ala ka. Kapag ala ka, mabaling malilyari, nga po, tandatang kabiyasa ka pa ka rin meeting. Ito, mas makanyin niyo. Sila ning nakakita, 10 sila. Nakita nila yung Panginoon. Dahil wala si Tomas, pagdating niya, hindi ako naniniwala. At yung masakit, pinebo, potang ala kay ikan topic, kaya ko po mag-absent. Ano po ang ibig sabihin nito? Possible lang po yan, pero message din po sa atin yun eh. Kapag lagi kang wala, marahil yung mga napag-usapan na hindi mo alam, maaaring magiging kontra ka.
at hindi ka maniniwala sa mga napag-usapan, yan si Tomas. Pang-apat po, positive side naman. Ano po? Si Tomas po, siya lang ang hindi takot. Siya lang matapang. Siya lang nakahanda sa anumang sabihin sa kanya ng mga tao. Sapagkat sila ang hindi nagtago. Puta mag-Starbucks siya pa kanya ni Tomas na habang tatakot na rin nga niya, mag-morning niya, maglakad-lakad niya. Kaya, marahil, meron tayong makikitang ganon. Pero sa totoo, ang pagkakaroon ng doubt o yung pag-aalinlangan ay magiging udyok sana sa atin upang maghanap ng katotohanan. Nagkakaroon ka ng doubt sapagkat meron kang hinahanap na totoo. Di po ba ganon? Kaya nga, mag-aalinlangan ka. Dahil manintong kang totoo. Kasi ketang darandaman mo, mo ba katiwala. Sabi ko, potang magkwento ka kareng Tagalog. Alam nyo, may nangyaring ganito. Di nga, dani. Mantuto kasi, katiwala. O kaya naman Kapampangan, tuto. Mga kapatid, inaanyayahan tayo, may doubt ka ngayon, yes. Ako rin, nakatayo ako dito, may mga doubt ako sa mga buhay ko, sa buhay ko. Mangyayari kaya ito? Pwede kayang mangyari yon? Pero ang doubt na ito, ang siyang nag-uudyok sa akin upang hanapin ko yung totoo. Upang masumpungan ito, ang sabi ni Tomas, nung akakit kemo, nga na, apalog kemo yung daliri ko, king pibos busana ning pako, king kayang gamat, at din ka na akong daliri, king tagilirana. Alam na alam ni Tomas kung saan siya. At ibig sabihin, si Tomas mismo nakita niya kung paano namatay ang ating Panginoon. Alam niya kung saan siya pinako. Maaaring hindi nagtago si Tomas. Nakita niya kung paano tinusok sa tagiliran ng kanyang leader. Kaya para kay Tomas, imposible. Pero nung nagpakita ang Panginoon, ibang usapin na yon, sabi sa verse 21. Sabi niya, eto po, kapag may doubt ka daw, may pag-aalilangan ka, sabi niya, act as if you have faith and it will be granted to you. Habang nagda-doubt ka, ipakita mo at gumawa ka na punong-puno ka ng pananampalataya. Parang hindi ito hypocrisy, kundi ibig sabihin lang nito, yung mga naririnig mo, gawin mong may pananampalataya kahit minsan may doubt ka. Pero ang doubt mo na yan ay mapapalitan ng pananampalataya. Kaya sabi dito, when you are facing doubts, when you're facing uncertainty, when you're asking, do I really believe or I am just going through the motions? Maniwala ko ba o tutuki ko mo, kingagos? Sabi dito, simply act as if you have faith and it will be granted to you. Pag mayroong kang doubt, pag mayroong kang doubt, parang ganito lang, kapag mayroong kang doubt, kapag mayroong kang alinlangan, lalo kang magtiwala sa Diyos. Kapay Saul, nga napin ng kantata mo, ay sinabi na ng Ginoo, mo kapay Saul, king tukso. Kapag mayroong kang doubt, doon ka dapat magtiwala. Kaya, dito po, it is possible to have doubt and still be faithful. Totoo po yan. Posibleng mag-doubt ka, pero kitang pa mag-doubt ka, lalo mong maipapahayag na ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Kaya, sa ganitong pagkakataon, nung nangusap ang Panginoon sa kanya, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kailangan pa ba nating mag-appear ang Diyos sa atin?
Kailangan pa bang lamunin tayo ng ating pag-aalinlangan o just believe sa Diyos? Sabi niya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang mga nakakita, gayon may naniwala. Yung mga hindi nakakita, kagaya natin, at nagtiwala sa Diyos, mas mapalad tayo kay Tomas. Pwede nating sabihin, my Lord and my God. Kaya, anong doubt mo ngayon? Mag-doubt ko pa. Sige, mag-doubt kayo, pero lalo kayong dapat maninton katutuan. Lalo tamo pong magtiwala king Diyos. Kaya, meron pong bago po yan. Alam niyo po bang si John Wesley, noong panahong hindi pa siya, noong panahong priest pa lang siya. Priest na siya pala na destino sa Georgia. Ang dami niyang doubt. Ang dami niyang doubt. Imagine mo, isa siyang scholar sa Oxford University sa Christ Church College. Anak siya ng priest. Anak siya ng isang well-known sa pananampalataya at kung paano niya ni-raise, pinalaki na may takot sa Diyos ang kanyang mga anak na 19 na si Susanna Wesley. At si John Wesley, nabuhay siya sa tahanang punong-puno ng pananampalataya sapagkat yun ang kanyang kinalakhan. Pero nung nagsisermon na siya, nangangaral na siya, ang sabi ng istorya, ang daming doubt ni John Wesley, maging ang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan, ay nagtatanong na siya kung totoo, hindi. Nagtatanong na din siya kung mangyayari ba ito sa paraan na gagawin ng Panginoon. Ang dami niyang questions. Ang dami niyang doubt. Alam mo ninyo, ang sinabi, mayroong isang kaibigan niya, ang sabi niya, pangalan niya Peter Böhler. Ang sabi niya, mag-preach ka. Mag-preach ka ng para bagang meron kang kasiguraduhan sa iyong kaligtasan. Mamuhay ka na para bagang lahat ay kontrolado ng Diyos. At mamuhay ka, sabi niya, na para bagang hindi ka iiwan ng Diyos, hindi pababayaan man. Alam niyo po, after nun, yun ang kanyang naging buhay. Ang naging buhay niya ay mayroong kasiguraduhan ng pananampalataya sapagkat nabuhay siya na may kasiguraduhan. Pagkatapos nun, namuhay siyang punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Pero saan nagsimula? Sa pag-aalinlangan sa mga question niya. Kaya dito po, just like Tomas, meron tayong doubt tungkol sa Panginoon. Pero huwag natin kalimutan, ang paalaala ng ating pagbubulay ngayon, mamuhay kang kahit may doubt, ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. At mangyayari iyon sa iyong buhay. At ang pangatlo, yung punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno ng para bagang wala nang bukas na naghihintay sa kanila. Ala na lang kakampi. Wala na, parang ganun yung kanilang, umiikot ang kanilang sarili doon. 10 na lang sila, wala na silang kakampi. Sapagkat lahat na lang ayun ang kanilang line of thinking, ano po? Lahat na lang ng mga tao kinikilala ang kanilang Panginoon ang kanilang leader ay kriminal sapagkat pinatay siya tulad ng kriminal. Nandun po yung kanilang kaisipan. Kailan po tayo nawala ng pag-asa? Kailan po natin nasabing ang gata na mo yata, Kenny?
Nebo, palamoy itang binabanggit kong, basta milalabas ko mong 3 beses, pati nga po na lang magkasakit kaya kami, okay na ako. Tama naman po yun. Pero mas tama siguro kung kahit kakain ako ng higit na 3 beses sa isang araw. Kakain ako 5 beses, di ba pwede yun? Pwede naman yun, di ba? Yung sa kasalukuyan mo, na para hanggang dyan ka na lang, mayroon pa palang, may higit pa palang inihanda para sa'yo. Yun ang dapat nating makita. Ito ang nangyari sa mga alagad. Pagkatapos nito, pagkatapos na makita nila ang Panginoon at naranasan nila ang Panginoon, buong tapang silang lumabas. Buong tapang nilang pinangaral ang pag-asa. Maging ang mga wala ng kapag-apag-asa, maging ang mga taong nakaupo na lang at nabubuhay sa pamamalimos sapagkat may mga pilay, may mga bulag, na wala na silang inaasahan kundi yung baryang iuhulog sa kanila, ay nagkaroon ng bagong buhay. Hindi ba kayang gawin ng Diyos sa iyo? Kayang gawin ng Panginoon sa atin yon. Mapupuno tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kaya ito po sinabi sa banal na kasulatan. After po nito, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalatayang iyon, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito po ang pagpapahalang mula sa kawalan ay magkakaroon ng pananampalatayang tungo sa isang buhay na pag-asa. Kaya sabi po dyan, sa verse 30 and 31, pinakita ni John. So, ibig sabihin dito, yung community po ito, parang ganito lang po yan. Ang sinusulatan po ni John, kinukwento niya yung istorya ng Panginoon, ay tinawag nilang Johannine community. Isang community na mga Hudyo na naging Kristiyano na nagtatanong din, kagaya natin, may mga doubt, may mga pagkakataon na para bagang marami silang tanong na napakahirap intindihin, napakahirap sagutin. Pero sabi niya, marami pang himalang ginawa si Jesus. Bala mo, kutangya mo kayatang atin niya ba yung imbang inkanong apalya at suya kimbahay kubo. Suya layo. Layo na, suya kano. Nuka rin niya nga na. Sari-sari. Suya kano kayatang, ay sari-sari. Bakit po ganito? Ba't tinatanong ko ito? Ba't nabanggit ko ito? Yung mga community noon, parang nawawala sila ng pag-asa, na para bagang yung karanasan nila hindi nakasulat doon. Pero sabi ng Panginoon, marami pang himalang ginawa ang Panginoon na hindi nasulat dito. Baka isa ka doon. Baka isa ako doon. Maraming ginawa ang Panginoon. Subalit, hindi nasulat dito. Pero nasulat sa aklat ng buhay. Ano po? Kaya dito, sabi diyan, change the dominant narrative of your life by immersing yourself in the Christian story. Yes, pwede mong ikwento kitang Facebook, kita mo, nino yung danuya lagi yung teacher mo niyang grade 1, may akalingwan yan nino makaganaka po kaya teacher mo niyang grade 1, palaring, yako likay po akalingwan, siyang may marungka ako ito. Pero, kwento natin yan. Pero palitan natin yung kwento na yan. Ang kwento natin ay kwento ng Panginoon sa buhay natin. Kwento niya sa buhay natin kung paano tayo binago ng Panginoon. At yon ang transforming power
of Christ's resurrection. Naano po yung pagdala ng tamo ngayon eh. Naano po yung bayat kaya katamong pupusanan ngayon. Muli tamong itang transforming power ng Jesus resurrection. Aranasan tayo. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, sino ba sa inyong napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano man yan, kayang baguhin ng Panginoon ang ating mga karanasan mula sa maganda tungo sa mas maganda. Ano po? Kaya, ulitin lang po natin, yan po ay sinabi ni Reverend John R. Collins, sa pong Methodist pastor yan po. Ano po? Sabi niya, the transforming power of Jesus' resurrection, yung fear mo, papalitan ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan. Yung doubt mo, papalitan ng Diyos ng pagtitiwala at pananampalataya. Yung kalungkutan mo, yung grief mo, yung lahat ng mga grievances mo, papalitan ng Diyos ng isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Ano po? Manatiling buhay ang Panginoon sa atin. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Inahanyahan tayo ni Kristo na ating Panginoon sa kanyang hapag, ang lahat ng nagmamahal sa kanya, na taimtim na nagsisisi sa kanilang kasalanan at hangaring mabuhay ng payapa sa isa't isa. Maawaing Diyos, Na amin namin na hindi naghimagsik kami laban sa iyong pag-ibig. Hindi namin minahal ang aming kapwa at hindi namin narinig ang sigaw ng mga nangangailangan. Patawarin mo kami, dalangin namin, palayain mo kami, at may kagalakang sumunod sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa sandaling pong katahimikan, atin pong ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Kung may alinlangan po tayo, kung may takot tayo, at napupuno tayo ng kalungkutan, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. At humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Pakinggan ninyo ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito ang katibayan ng kanyang pagmamahal sa atin. Sa pangalan ni Jesus, pinatawad tayo ng Diyos. dahil sa biyaya ng Diyos, tayo pinatawad na. Kapurihan sa Diyos. Amen. Dahil kay Jesus ang sambahayan ng Diyos ay nagkatipon ng may kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. At sa inyo rin. Atin ngayong ipahayag sa isa't isa ang kapayapaan. Peace be with you. Tayo pong lahat ay tumayo. Atin ngayong alalahanin ng ating kalagayan bilang mga pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
tinawag sa sambahayan sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, at pinagkalooban ng mga mabubuting kaalaman. Atin ngayong ipahayag ng may kagalakan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, dumanas ng hirap sa utos ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga patay, ng ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula doon, paririto at maghukom sa mga kabubuhay, mga namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang nakalaganap, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoong Diyos ay sumainyo. At sa inyo rin. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Karahas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Kapag na matuwid ang pasalamatan ka, aming Diyos. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, bilang alaala sa mga makapangyarihang gawang ito ng ating Panginoon, inialay natin ang ating sarili sa papuri at pasasalamat bilang banal at buhay na hain sa pagkakaisa sa handog ni Kristo para sa atin habang ipinapahayag natin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay na muli. Si Kristo ay muling darating.
Dahil may isang katawan, tayo na marami ay iisang katawan, sapagkat lahat tayo ay nakikibahagi sa isang tinapay. Ang tinapay na pinagpuputol-putol ay isang pagbabahagi sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay binibigay para sa inyo. Amen. Ang dugo ni Kristo ay binibigay para sa inyo. Amen. Atin ngayong tanggapin ang mga pagpapalang niyanda para sa atin. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang paalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay pagsunod sa utos ni Jesus na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang bababala ay nagsisilbing palaala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahagi.
Tunay nga, Panginoon Diyos, na ikaw ay buhay. Ramdam mo, Panginoon Diyos, ang bawat damdamin namin. Alam mo, Panginoon Diyos, ang bawat pangangailangan namin. Naiintindihan mo, Panginoon Diyos, ang bawat karanasan namin. Buhay na buhay ka sa amin, Panginoon. Kagaya ng aming inawit, kasama ka namin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pababayaan. Ang dahilan kung bakit alam namin, Panginoon, sapagkat nasa puso ka namin. Aming Ama, mapagpalang Diyos, patuloy po naming sasariwain, patuloy po naming isa puso, isa buhay, na kahit kailan hindi ka nanatili sa lugar ng mga patay. Iniwan mo ang mga iyon at ikaw ay muling nabuhay. Ganito rin, Panginoon Diyos, ang aming mga damdamin sa oras na ito. Kaya mong baguhin ang buhay namin. Kung paanong kaya mong nagawa mo, Panginoon Diyos, na mula sa mga patay, ikaw ay nabuhay. Kung paano, Panginoon Diyos, kaya mong pinasan ang bigat ng mundo. Higit mo rin kakayanin, Panginoon Diyos, anumang suliranin mayroong kami. Aming Ama, mapagpalang Diyos, narito po sila na patuloy na ipinapahayag, patuloy na nagtitiwala at sumasampalataya, Panginoon, nabuhay ka. Kinakausap ka namin, nakikinig ka sa amin, at ang iyong mapagpalang kamay ay iyong iniabot sa bawat isa upang ang lahat ng aming mga kahilingan ay aming tatanggapin. Dakilang Diyos, patuloy mo nga po kaming samahan sa buhay na ito. Lahat ng kahilingan, lahat ng panalangin, Panginoon Diyos, na isinisigaw ng iyong mga anak sa lugar na ito, na sila'y lumapit, nakatayo, na nasa kanilang tahanan, nakasama ng pananambahang ito, ay iyong patuloy na pinakikinggan sapagkat ikaw nga'y tunay na buhay. At hindi lang ito, at hindi lang yung pinakikinggan, Panginoon Diyos, higit pa rito, ay magiging bahagi ng aming karanasan sapagkat ang iyong mapagpalang kamay ay iyong iaabot sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin silang pinanalangin, Panginoon. Nagabayan mo po. Pagkaloob ang kagalingan. Nais namin alalahanin, Panginoon Diyos, si Sister Camille sa isang matagumpay na operasyon. Lord, patuloy mo pong pagkaloob ang kagalingan sa kanya. Kasama ng kanyang buong sambahayan. At kasama, higit sa lahat, Panginoon Diyos, ng mga masaganang pagpapala mong inaasahan ng iyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, na nagpapasalamat sa oras na ito, tanggapin mo po ang kanilang pasasalamat. Patuloy kami mo silang samahan, patuloy mo silang ingatan, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan. Ano man ang aming pinagdadaanan, manatili kami, Panginoon Diyos, na magtitiwala sa iyo. Ano man, Panginoon Diyos, ang aming takot, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng buhay, hinihiling ko po, Panginoon Diyos, ipagkaloob po ninyo, Panginoon, ang isang kapayapaan at kagalakan sa aming puso. At manatili, Panginoon Diyos, anumang kalungkutan ay mapalitan ng pag-asa na punong-puno, Panginoon Diyos, ng pagtitiwalang ipagkakaloob mo ang lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hinihiling po namin ang lahat ng ito at nagtitiwala, Panginoon, na patuloy mo kaming sasamahan at inyong ipagkakaloob lahat ng aming mga kahilingan. Inaasahan po namin ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tumulo
Ang nananatiling pagpapala ng Diyos ang siyang sumaating lahat. Ang Diyos na pinanggagalingan ng buhay. Ang Diyos na muling nabuhay. At ang Diyos na sa ating lahat. Ngayon hanggang sa pawalang hanggan, maranasan natin ang kanyang kabanalan para sa isang buhay na banal at tapat. Amen.